Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede rawag mong salita. Pasensya na po kayo. Ako'y wala ng boses. Nung isang araw pa sabi ko, wala ng boses. Sabi naman, ipasa mo ang mensahe. Wala na pong time dahil hindi madaling mag-aral ng pag-mensahe. So, unfair naman yung sa papasahan ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Kahit paano, meron pa rin po na konting boses. Sabi kay Ayan, baka maawa yung gagamit ito. Kaya, susubukan ko pong mag-gumamit ng Hello. Ayan. Isang maulang umaga po. Ang pinagpupuri sa Panginoon dahil kahit maulan ay tayo naririto. Talagang pinakita niyo ang iyong pagmamahal at kahandaan, kasabikan sa ating Panginoon sa inyong pagpapagita ng pagsamba sa umaga nito. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Basahin po muna natin ang talata sa Colossus chapter 1 at chapter 3 verse 1 to 14. Colossus chapter 3 verse 1 to 14. Shall we talk about this? Colossus chapter 3 verse 1 to 14. Ang sabi po doon, nandun na kayo sa inyong mga Bible. Lahat bagay may Bible. Kung wala po kayong Bible, meron tayo sa likod na pinahiram, pwede niyo pong magamit. Okay? Colossus chapter 3, verse 1 to 14. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahari sa kanyang kaluwalhatian. Makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So, verse 5. Kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasan at makamundo, ang pagkikiapid, karumihan, mahahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasado sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nung kayo ay pinagkaharian ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, uot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang mga alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Verse 12, kaya nga dahil kayo'y tinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayan ninyo ang pagmamahalan na siya nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo manalangin.
Ang banal ka. Lumalapit kami sa inyo. Samahan niyo po kami sa aming pagsama. Sa aming pambubulay yung salita. Salamat sa patuloy ng pagtuturo. Ang pagbaalala sa amin. Naway maging kapag-kapay-nabang sa lahat ng sayang ito sa namin ito. At pagkalooban niyo po kami ang inyong banal na karunungan. Upang maunawaan namin ang inyong mensahe ayon sa iyong layunin. Pagbalay mo ang bawat isa at naway maranasan kanila sa kanilang buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ngayong umaga po mga kapatid, meron tayong panibagong series ng ating mga mag-aaral. Starting this week, tayo pa ay panibagong series, panibagong serie na naman ang mag-aaralin. At ngayon po ay mag-upisa tayo sa Growing in Jesus. Dahil ang ating pananampalataya ay nakasentro kay Jesus. Ito ang nagbubukod sa atin at nagbubukod sa atin sa ibang grupo ng pananampalataya. Iba hindi naniniwala tungkol sa identity ni Jesus. Ang iba naman ay mayroong maling pagkakilala sa Kanya. Sa ating mga Kristiyano, mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang ating katiyakan ng buhay at kaligtasan sa pananalig na mayroon tayo kay Jesus. Ngunit hindi po sapat na alam lang natin ito ang tama, kung ano ang tama. Kailangan din natin ipangbuhay ang katotohanan. At ano ang katotohanan? Si Jesus. Kung si Kristo ang katotohanan at sa Kanya lamang masusubukan ang tunay na buhay, mahalagang tayo mga nananalig kay Jesus ay lumalim sa pagkakilala sa Kanya at lumago sa ating kaugnayan sa Kanya. Tayo ay inatasan ni Jesus na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sa ibang salita, inatasan tayo maging influensya sa mundo na makita at madama sa pamagitan natin ang katotohanan, kagandahan, kabutihan at katuwiran ni Kristo. Bilang manampalataya, ang ating papel sa kaharian ay hindi lamang isuot ang pananampalatayang mayroon tayo, kundi maibahagi din ito sa iba. Ang tanong ay paano natin ito ginagawa? Paano natin ito ginagawa? Noong bagong taon po ay hinikaya tayo ni Pastor Argel na sa caption ng ating Facebook ay maglagay tayo ng palitan natin. Sabi niya ay isulat daw natin ang out with all, in within you. Yun po ang kanyang hamon sa atin. Ito po ay bilang bahagi ng ating natutunan sa mensahe ni Sister Layden during our worship explosion. Ang ating binasang talata ay may kaparehong kaisipan mula sa ating dating kalagayan tungo sa ating bagong kalagayan sa harapan ng Diyos. Halos magkaiba po ang tema, ano po? Out with the all, in within you. Mula sa ating dating pagkakakilanlan, tungo siyang bagong pagkakakilanlan. Sa Colossus chapter 3 verse 10 po ay sinabi, at kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao. Ginamit ni Pablo yung salitang nagbihis para madali nating maintindihan ang idea ng pagiging bago at iba. Hinubad na natin ang ating dating bahagi ng ating pagkatao na hindi na nababagay sa ating bagong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, may klase ng pagkatao at pamumuhay na dapat makita sa atin at dapat doon tayo nakikilala. Bilang mga Kristiyano, may klase ng pagkatao at pamumuhay na dapat makita sa atin at doon dapat tayo nakikilala. Yun dapat ang ating identity. Katulad ng pagsusuot ng damit, subukan po ninyo magbago ng style. Ako yung makalumang style. Pagka ako yung nagsuot ng magabago, mapapansin ng mga tao, iba na ang kanyang style. Pero ako pa rin po yun. Mapapansin lang nila na mayroong pagbabago sa iyo. Dahil hindi naman ikaw yung dati eh. Maring hindi na nila ako makilala na. Hindi na ako makilala ng iba. Dahil sa aking bagong kasuotan. Pero ako pa rin po yun.
Ganoon din naman sa ating pananampalataya kay Jesus. Tayo ay may bagong bihis na siyang dapat makita ng mga tao sa paligid natin. Pero tayo pa rin ito. Sa bagong bihis na mayroon tayo nakikita, makikita nilang meron nag-iba sa atin, nagbago sa atin, na hindi na tayo tulad ng dati ng kanilang pagkakakilala. Isang bagong pagkatao, bagong larawan ang nakikita nila, malayong-malayo sa dati nating pagkatao. Isang bagong pagkatao na ang goal ay maging katulad sa wangis ni Jesus. Ngayong umaga, ititignan po natin ang tatlong dahilan na ibinigay ni Pablo kung bakit dapat tayong lumago sa wangis ni Jesus. Sa Colossus chapter 3 verse 12, ang sabi po doon, Colossus chapter 3 verse 12, sa ating binasa talata. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Ang sabi po ng verse ay tayo mga hinirang ng Diyos. No? Minahal niya at pinili para sa Kanya. Ang una pong dahilan ay dahil tayo ay pinili. Tayo ay pinili. Nasa ating pag-monitor. Tingnan po natin ang Efeso chapter 1 verse 3 to 4, mga kapatid. May Bible po kayo? Efeso chapter 1 verse 3 to 4. Ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. At sa ating pagkikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nag-umpisa si Pablo sa pagsasabing magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga pagpapalang espiritual na ating tinanggap dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Itinuturing po ni Pablo na ang mga pagpapalang espiritual ang tayo mapabilang sa mga hinirang ng Diyos. At siyempre dahil ito ay sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Ano ang gustong ipanawa ni Pablo tungkol sa paghirang ng Diyos at ano ang kahalagaan nito sa klase at kalidad ng pamumuhay na dapat meron tayo araw-araw. Ang sabi ng Biblia, walang naghanap sa Diyos sa Roma chapter 3 verse 11. Walang naghanap sa Diyos. Sa likas na kalagayan ng tao, walang nagkukusa sa kanyang sarili na hanapin at naisin ng Diyos. Maliban ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang. Bagaman hindi natin alam kung sino-sino ang kabilang sa mga hinirang niya, nakatitiyak naman tayong ginawa ito ng Diyos, hindi dahil sa anong mga bagay o nakikita sa atin, kundi hindi rin ito dahil sa ating pananampalataya, mga kapatid, kundi dahil lamang sa kagandaang loob ng Diyos. Dahil lamang sa kanyang kagandaang loob. Sa Roma 11 verse 6, hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandaang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandaang loob. You see that? Kung tayo daw ay ituturing na dahil sa ating mga gawa, ay hindi na itong kagandaan dahil sa kagandaang loob. Magbibigay po ako ng ilang mahalagang insights tungkol sa katotohanan ito, sa pagpili o paghirang ng Diyos at ano ang kaugnayan nito sa pagkakaroon natin ng bagong pagkatao patungo sa pagiging kawanis ng ating Panginoong Hesus. Letter A, tayo po ay resulta ng isang matalino at mabuting plano ng Diyos. Tayo ay resulta ng isang matalino at mabuting plano ng Diyos. Ang sabi ng talata, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Anong ibig sabihin ito? Una, ito yung nangahulugan ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ay matagal nang tapos bago pa man mabuo at lumitaw ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ito yung nangahulugan na hindi lamang nagturo ang Diyos o dinaan sa laro ang paglalang, kundi maingat at mapagmahal na plinano ng Diyos ang lahat.
Hindi po tayo bunga ng lack o swerte, kundi ng matalino at mabuting plano ng Diyos. At ang sentro ng planong ito ay ang pagkikipag-isa natin kay Kristo para matanggap ang lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya ang ating pagkahirang at bagong pagkakakilanlan ay hindi natin pwedeng ihiwalay kay Jesus. Pangalawa, hinilang na niya tayo bago palikhain ang sanlibutan. Ito nagpapakita rin na ang Diyos ay may akda ng ating kaligtasan at ito'y solong gawa niya. In short, ay wala tayong bahagi rito. Naligtas tayo at napabilang sa mga ligtas, hindi dahil sa anumang bagay na nasa atin, kundi dahil lamang sa malayang pasya ng Diyos at sa kanyang mabuting kalooban. Ang sabi sa Roma chapter 9 verse 11 to 12, ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid siya na kababata. Ito po ay nung nagdadalang tao pa si Rebecca, bago ipanganak ang kanyang anak, si Jacob at si Esau. Okay? So ito po yung sinabi na ng Diyos bago pa ipanganak ang anak ni Rebecca. Yung salitang bago pa ay nangahulugang nauna na at nagkusa ang walang pumilit sa kanya. Pinangyari na niya ito ayon sa kanyang sariling kapasyahan at hindi nakabatay sa anumang nakita niya sa tao o maaaring magiging bunga ng pagdalang ng tao. Letter B, may layunin ang pagkahirang sa atin. Ang kabilang bahagi naman ng katotohanan ito, mga kapatid, na tayo ay pinili at hinirang ay tumutukoy na pinili para saan? Tayo pinili para saan? Ganito ang sabi sa Roma chapter 8 verse 29. Sabagat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. Ayon po sa talata, tayo hinirang para maging tulad ni Jesus. Sa Kanyang halimbawa, sa Kanyang pamumuhay, sa Kanyang katangian, at sa Kanyang pagsunod. Hindi tayo hinirang para maging display lamang o palamutin sa sanlibutan ito. Hinirang tayo para ipamuhay ang pamumuhay na katulad ng ipinamalas ni Jesus. Kaya mapabilang sa mga hinilang ng Diyos ay nagtutulak sa ating tignan at aralin ang buhay na meron si Jesus. At sikaping ilapat sa buhay natin ang lahat ng nakikita natin sa Kanya. Kung ang goal ay maging katulad ni Jesus, walang ibang paraan para magawa iyon, kundi tingnan natin ang ginagawa ni Jesus at sundan ang Kanyang halimbawa. Maaari lamang nating identify ang ating mga sarili na may kaugnayan kay Kristo kung nakikita sa buhay natin ang mga katangian ni Kristo. Hindi ibig sabihin na maging perfect na po tayo sa lahat ng bagay, na hindi tayo magkakamali. Ngunit kung tunay tayo nakikipag-isa kay Kristo, itutulak tayo nito na tularan si Jesus. Hindi lang tayo, hindi lamang para sagipin sa kapamakan, kundi para mamuhay sa wangis ni Kristo. Kaya ang tanong po, kaninong halimbawa ang ating sinusundan? Sino ang ating tinutularan? Kaninong imahe ang nakikita ng mundo sa atin? Nakikita ba nila ang pagiging iba natin sa mundo o tayo kagaya ng mundo? Nakikita ba ng mundo si Jesus sa buhay natin? Kaya sabi po ni Pablo sa Efeso chapter 5 verse 3, kayo mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo nakikiapin o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot.
Hindi po ba yung katagang kayo hindi dapat? Nagsasabing may mga bagay na hindi dapat makita sa atin at may mga bagay din naman na dapat makita sa atin. Sa madaling sabi, mayroong klase ng paggawa at pamumuhay na dapat ma-develop sa isang Kristiyano. Hindi maaaring nag-claim tayo na Kristiyano na hindi naman tayo lumalago sa mga katangian ng isang tunay na Kristiyano. Kung nag-claim tayo na Kristiyano pero hindi naman nakikita si Kristo sa buhay natin, ay yano lamang po ang tawag sa atin. Yano, walang Kristo. Sana naman hindi naman tayo maging yano. Tayo hinirang, hindi lamang para magkaroon ng bagong pangalan o tawag, kundi para makita sa ating buhay ang kagandahan ni Jesus, ang kabutihan niya, ang kadakilaan niya, ang kapangyarihan niya. Kung paano sinabi ng Biblia, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sa Colossus chapter 3 verse 1a, tayo din naman mga kapatid ay inaasang maging larawan ni Kristo dito sa mundo. Makita sa atin at makilala sa pamagitan natin ang Panginoong Yesus. Letter C, tayo hinirang para maging Kanya. Sa Efeso 1:11, ang sabi po doon, at dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hinirang niya noon pang una. Ang katotohanan tayo ay pinili ng Diyos at ang mahulugan din tayo ay pag-aari ng Diyos na tayo ay sa Kanya at inaasahan ng Diyos na mamuhay nang ayon sa inaasahan niya sa atin bilang mga kabilang sa Kanyang bayan at pag-aari. Mahalaga po yung last words, bilang Kanyang bayan at pag-aari, property. Mayroong klase ng pamumuhay na inaasahan o hinihingi sa lahat ng kabilang sa Kanyang bayan na iba sa mga hindi. Ang tanong, ano ang dapat nakikita sa atin? Si Pablo rin po ang nagsabi, sinagot niya ito sa Colossus chapter 3 verse 1-3. Yamang binuhay kayong muli ni Kristo, ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo hinirang at ibinilang sa kaharian ng Diyos. Kaya ang dapat makita sa atin ay kung paano kumikilos ang mga taga-kaharian ng Diyos, ang mga taong nakatira sa kaharian ng Diyos. Ito ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit ang wika na kinaroroonan ni Kristo. Bakit tinulugtong ni Pablo ang salitang sa kinaroroonan ni Kristo? Ito po ay para maunawaan natin na yun ay lugar na nakalaan sa lahat ng may kaugnayan sa Kanya. At kung tayo ay kay Kristo, dapat tayo nagsisikap na mag-isip at kumilos katulad ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang hikayat ni Pablo sa lahat ng mananampalataya, itoon ang pag-iisip sa mga bagay na makalangit. Pangalawa po, bakit dapat lumago sa wangis ni Kristo? Dahil tayo ay binanal. Ano nga yung una? Dahil tayo ay pinili. Pangalawa, dahil tayo ay binanal. Tayo po hindi banal. Tayo ay binanal. Sa unang Korinto chapter 6 verse 11, unang Korinto chapter 6 verse 11, ganyan, mababasa po natin. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Ano nga bang ibig sabihin ng banal? Ang banal sa Hebreo mga kapatid ay kodesh. At yung kodesh naman ay nagmula sa salitang ugat na kadash. Ang ibig sabihin ay ihiwalay para sa isang partikular na layunin. Ihiwalay para sa isang partikular na layunin. Sa makatuwid, kapag tinawag ng Biblia ang isang bagay na banal,
hindi lang ito tumutukoy sa kadalisayan o katuwiran. Hindi rin ito tumutukoy sa pagiging perfect. Katulad ng iniisip ng karamihan sa atin na para bagang pag tinawag na banal ay perfect na. Sa halip, ito ay tumutukoy sa isang bagay na ibinukod. Ibinukod para sa isang tiyak na layunin. Sa Awit chapter 4 verse 3a, makikita po natin, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa kanyang sarili ang banal. Kaya ang talagang ibig sabihin ng pagiging banal ay pagiging laan na mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Katulad ng sinasabi ng ating talata, nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinilaga na kayo sa Diyos. Una tayo nilinis na para maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. At pagkatapos linisin, ay itinalaga para sa Diyos. Anong ibig sabihin ng itinalaga? Hindi na maaari pang gamitin ng iba o gamitin para sa ibang paraan. Imagine nyo po mga kapatid, sa isang shop, sa isang boutique, mayroon doon naka-display isang item. Pero may nakalagay sold o reserve. Katulad ng iba pang items doon sa shop na yun. Naka-display pa rin ito, pero hindi na siya maaaring bilhin. Hindi na siya pwedeng bilhin ng iba. Kunin o gamitin. Dahil ito ay may nag-aari na. Ito'y naka-reserve na. Ito'y sold na. Nabayaran na. Ganun din naman sa atin. Ganun din po naman sa atin. Narito pa rin tayo sa sanlibutan ito. Sa mundong makasalanan ito. Nakakasama at nakakahalubilo pa rin natin ang iba't ibang klase ng tao. Pero ang kaibahan natin sa kanila, tayo po ay nakatalaga sa Diyos. Hindi na tayo nabubuhay para i-entertain ang mga bagay na masalulubutan. Maghanap ng kasiyahan sa mundo. Kundi nabubuhay na tayo para magbigay kasiyahan sa Diyos. In short, ang ating buhay ngayon ay nakatalaga na lamang dapat sa pagbibigay lugod sa ating Panginoon. Ang Diyos na lamang ang dapat na napaparangalan sa ating buhay. Wala nang ibang may karapatang magmamay-ari o gagamit sa ating liban sa Diyos. Sa lumang tipan sa tradisyon po ng Hudyo noon, ang lahat ng mga gamit na itinalaga sa Diyos ay tuturing na banal o sagrado. Katulad ng mga gamit sa templo. Kahit pa ito ay maluma na, ito pa rin ang natiling sagrado. Hindi ito maaaring gamitin sa iba, di man sa gawain sa templo. Katulad po ng ating mga gamit dito sa ating bahay-sambahay. Ang mga gitara, ang mga instrumento natin, ang mga piano, adi pang gamit sa ating sambahan. Bakit hindi na ito pwedeng gamitin sa iba, liban po lamang sa gawain ng ating pagsamba? Dahil sila ay nakatalaga lamang sa tanging gamit para doon. Iyon ay para sa pagsamba sa Diyos. At ang isang paglapastang may tuturing na gamitin ang mga gamit na ito sa mga bagay na hindi mahalaga. Tayo naman bilang mga Kristiyano, tayo itinalaga na sa Diyos. Ito'y nangahulugan din na wala na tayong karapatan na gamitin ang buhay natin o ang ating mga sarili sa mga bagay na dahil lamang sa ating sariling pagnanais o adhikain. Ang Diyos na nagmamayari sa atin at siya may karapatan sa ating buhay. Kaya kung ano ang ibig ng Diyos, yun po ang ating dapat sundin at gawin. Wala tayong karapatan pa na patakbuhin ang ating buhay ayon sa ating sariling kapasyahan at kagustuhan lamang. Ang gusto na ng Diyos ang dapat masusunod. Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto chapter 6 verse 20, mga kapatid, binili niya tayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Binili na kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos.
Huwag natin sirain ang ating katawan sa mga chemical na nakasisira, sa mga alcohol at mga bisyong nakasisira ng ating katawan. Ito yung templo ng Diyos. Masyadong malaki ang ibinayad para tumisyon tayo, para hindi gamitin ang buhay natin ito sa kapurihan ng Diyos. Kaya kahit ang ating katawan ay dapat nating pagsikapang magamit sa pagbibigay lugod at karangalan sa Diyos. Katulad din ng ating Panginoong Jesus, kung siya ay narito sa lupa, ginamit niya ang kanyang buhay, panahon, kakayahan, influensya at maging karanasan para sundin ang kalooban ng Diyos. At bigyan karangalan ng Ama. Ang sabi po sa Juan 12:27 to 28, Juan 12:27 to 28, ang sabi po roon, ngayon ako'y napapaghabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Kung malinaw po sa atin na tayo nakatalaga na para sa Diyos, gagawin natin ang nararapat sa paningin ng Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. Piliing mamuhay sa katuwiran at kabanalan at sikaping mabigyan kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ito nangahulog ang hindi na tayo magkakasala. Ngunit inaasahan sa ating tayo magsisikap na piliin araw-araw ang mabuhay ng banal. At magagawa rin po natin ito sa tulong ng salita ng Diyos. Sa 1:17-17 AB, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ating basahin, aralin, bulayin at ipamuhay ang salita ng Diyos. Para magawa natin may pamuhay ang isang matuwid at banal na buhay. Tandaan po natin yung hiwalay sa pagkatuto at paglalapat sa buhay ng mga itinuturo ng Biblia ay hindi natin magagawang makapamuhay ng matuwid at banal sa paningin ng ating Panginoon. Dinadaya lang natin ang ating mga sarili kung isipin natin kaya nating mamuhay ng hiwalay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At pangatlo po, bakit dapat lumago sa wangis ni Kristo? Dahil tayo ay minamahal. Dahil tayo ay minamahal. Hindi naman tayo hinirang at itinaga para maging pag-aari ng Diyos. Tayo rin ay itinuring niyang kanyang mga minamahal. Mayroon pa bang mas higit at mas lalambing na at makakaantig ng ating na pagturing maliban sa ikaw ay turing na minamahal? Bakit mahalagang ma-appreciate natin ito, mga kapatid? Dahil sa ating likas na kalagayan bilang mga tao, tayo pinakilala ng Biblia na mga kaaway ng Diyos sa Roma 5:10 na tayo ay masasama sa mga awit chapter 51 verse 5. Tayo ay marumi ayon sa Isaiah 64 verse 6. At tayo mga parang tupang ligaw sa Isaiah 53 verse 6. At tayo palot ng kamangmangan sa Kawikaan chapter 19 verse 3. Yan po ay ilang sa mga pagpakilala na makikita natin sa Biblia patungkol sa kalagayan ng tao. Hiwalay sa habag at pag-ibig ng Diyos. Ngunit dito ay pinakilala ni Pablo ang mga mananampalataya bilang mga taong minamahal ng Diyos. Sa English ay dearly love. Hindi lamang tayo pinagmalasakitan ng Diyos, hindi lamang tayo iniligtas, hindi lamang tayo pinatawad, tayo po ay lubos na minamahal ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos.
ang pagmamahal ng Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ay tinawag ng Biblia mula mismo sa bibig ng Diyos. Sa Mateo chapter 3 verse 11, Mateo chapter 3 verse 11, ang sabi ko roon, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang salitang ginamit dito na minamahal ay ginamit ng parehong galing sa salitang Grego na agapetos. Ibig sabihin ay dearly love. Lubos na minamahal. O pwede rin kong high esteem, lubos na pinahalagahan. Favorite, lubos na tinatangi. O worthy of love, karapat-dapat sa pagmamahal. Parehong salita, parehong uri ng pag-ibig, ngunit magkaiba kung paano ito tinaglay. Kay Jesus ay sa pamamagitan ng kalikasan, ito'y sadyang nasa Kanya na. Samantalang sa mga manampalataya ay tinaglay natin ito sa pamamagitan ng paghukom. Adoption. Ang minamahal sa Mateo ay tumutukoy sa walang hanggang titulo ng anak. Ang nasa Colossus naman ay tumutukoy sa biyayang tinanggap natin nang tayo sumampalataya kay Jesus bilang ating bagong pagkakakilanlan as our new identity. Kaya masasabi natin kung paano itinuring ng Ama si Jesus bilang Kanyang minamahal. Doon din naman tayo tinuring ng Diyos sa ngayon. Lubos na minamahal. Lubos na pinahalagahan. Lubos na tinatangi. Makakaas tayo kung ganoon na kung paano sinamahan ng Diyos Ama si Jesus, ay ganoon din tayo sa samahan niya. At kahit sa pinakamahirap at masakit na karanasan ng buhay, kahit parang tahimik ang langit, kahit hindi natin agad maintindihan ang mga nangyayari, makakaasa pa rin tayo, hindi nagbabago ang pag-ibig at pagturing ng Diyos sa atin. Tayo Kanyang mga minamahal ang wika. Hindi po ba nakamamangha ito? Na parehong pag-ibig at parehong pagturing ang mayroon tayo ngayon sa Diyos tulad ng pagmamahal at pagturing niya kay Jesus. Purihin ang Panginoon dahil sa espesyal na pagturing niya sa atin. Kaya nga siguro sinabi ng Biblia na si Jesus ang panganay sa Roma chapter 8 verse 29b. Ang sabi po roon, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. Para i-impose sa atin ang idea na sundan ng mga bulso, ang halimbawa ng kuya. Amen? Sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5 po ay sinabi, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit kung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa inyong kagandahang loob. Napakasaganang habag at napakadakilang pag-ibig. Hindi man sa dalawang salitang iyan umiikot ang ating buhay at pananampalataya. Dahil sa saganang habag at dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naligtas, napatawad, nagkaroon ng bagong buhay, at may katiyakan ng buhay na wala hanggang sa piling ng Diyos. Masasabi nga natin tayo ay produkto ng pag-ibig, ng sapat ding kakayanan, produkto ng pag-ibig ng Diyos. Napakalaki ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos sapat para magkaroon tayo ng sapat ding kakayanan na makitungo at ibahagi sa iba ang pag-ibig na ito. Mahirap po magmahal kapag pairalin at ipaglalaban ang mga pagkakaiba-iba. Ngunit may isa pa tayong mapagkukunan ng dahilan para magmalasakitan at magmahalan. Dahil sa pag-ibig na inukol sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mahirap pagbigay ng isang bagay na wala tayo. Ngunit tumanggap po tayo ng abot-abot na biyaya. Abot-abot na biyaya ang tinanggap natin. Sa 1 chapter 1 verse 16, dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Kaya meron tayong maibibigay mga kapatid. Meron tayong maibabahagi sa isa't isa at maging sa iba pa.
Sino ang pagsasabi sa atin ngayong kulang tayo sa pagmamahal? Ngayong abot-abot ang ating tinanggap. Sa mga tunay na naranasan ang pag-ibig ng Diyos lamang ang makapagpapatutuo nito. Kung totoong naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ay maipadarama rin natin sa iba ang pag-ibig, ang kaparehong pag-ibig. Ang lahat po ay dito nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bakit dapat tayo lumago sa wangis ni Kristo? Dahil sa sobra-sobrang pag-ibig na meron tayo. Kabutihan, biyaya, at habag na tinanggap natin mula kay Kristo. Nararapat lamang na sundan natin ang halimbawa ni Jesus. Gusto ko pong isipin na sinadya ng Diyos na abot-abot ang biyayang tinanggap natin para meron din naman tayong bahagi sa isa't isa at sa iba pa. Ngayon ang panyaya tama ni Pablo sa lahat ng mananampalataya bilang mga hinirang, binanal at binamahal ng Diyos ay ating ibihis ang mga katangian ito. Maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, mapagpaumanhin, mapagpatawad, mapagmahal. Maaring mahirap, pero hindi posibleng magawa dahil sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin at nananatiling nasa puso natin. Ang Panginoong Hesus man kahit sa pinakamahirap at masakit na karanasan, sa kabila ng pagtataksil, pagtatatwa, pagtalikod ng mga tao sa Kanya, pananakit at pagpaparatang ng kasinungalingan, ang inginanti pa rin niya ay kabutihan, kaamuan, na natili siyang mapagpakumbaba, hindi siya lumaban, ni hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang sa krus, ay pagmamahal pa rin ang nakita natin sa Kanya. Tayo hindi lamang tinatawag ng mananampalataya, tinatawag din tayo mga tagasunod ni Kristo. At least sa dalawang pangunahing dahilan. Una, sa pagsunod natin sa utos ni Jesus. At pangalawa, sa pagsunod natin o pagtupad natin sa Kanyang halimbawa. Tanong mga kapatid, nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Ang buhay ba na ipinamumuhay mo ay katulad ng halimbawang iniwan ni Jesus dito sa mundo? Sa libro mong What is a Healthy Church Member? By Tabithy Anyabwiller, nagbigay siya ng 3 paunang tanong para tulungan tayong tayain sa ating mga sarili ang lagay ng ating kaluluwa. Ang unang tanong po, ganap ba tayo nagtitiwala sa natapos na gawain ni Kristo para sa ating kaligtasan? Ang libro po ito ay pamilyar doon sa mga nakabasa ng Healthy Church Member. Alam ko kung wala pang iba sa inyo, pero ito po yung makakatindi dito sa inyo. Ang unang tanong ay, ganap ba tayong nagtitiwala sa natapos na gawain ni Kristo para sa ating kaligtasan? Ano yung natapos na gawain ni Kristo para sa atin? Yung Kanyang ginawa sa krus. Ganap ba tayo nagtitiwala na natapos sa gawain ni Kristo para sa ating kaligtasan? Ibig sabihin ay ganap tayo nagtitiwala na dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus at pagkabuhay niyang muli, tayo ay napatawad, ligtas at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, may nakikita bang mga patunay o ebidensya ng biyaya ng Diyos sa ating buhay? Ito yung araw-araw ay nabubuhay tayong umaasa at nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos na tayo ay totally dependent sa Diyos. Ano man ang nangyayari, ano mang sitwasyon at ano mang karanasan, ay asa lamang tayo at magtitiwala sa Kanyang biyaya, not on our own. Pangatlo, nagpapatuloy ba tayo sa paglago sa biyaya at kaalaman tungkol kay Kristo? Ibig sabihin ay tayo ay lumalalim sa ating kaugnayan kay Jesus. Higit na nagiging katulad niya. Kinakikitaan ang mga bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ito yung mga nabagit sa taas. Kagaya ng pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kabutihan, at marami pa pong iba.
Kung ikaw ang gagawa ng mga pagtaya na ito sa iyong sarili, lalo na po ang pangatlo, ano ang may sasagot mo, kapatid? Lumalago ka ba sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus? At kung hindi, ano-ano ba nakikita mong dahilan o hadlang bakit nasabi mong hindi ka lumalago? Ito po ang tanong sa atin. Nasabi ko rin kanina sa aking introduction, bilang mga Kristiyano ay may klase ng pagkatao at pamumuhay na dapat makita sa atin at dapat doon tayo nakikilala. We are identified with. Gusto ko rin iiwan ang tanong na ito. Bilang isang pagpapakilalang Kristiyano, ano sa palagay mo ang nakikita ng mundo sa inyo ngayon? Ang waris ba ni Kristo o ang gawi pa rin ng mundo? Sa mga susunod na mga mensaheng ating maririnig, mga kapatid, sana'y maakay tayo nito para mag-umpisang seryosuhin ang lumakad sa limbawan ni Jesus hanggang maging katulad tayo sa waris ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat.